Magandang umaga po. So ngayon, bago tayong magsimula, muli nating palakpakan ang ating Panginoon dahil po sa kanyang kabutihan sa atin. So alam naman po natin yung ating ginawang Bible art exhibit sa Anahasa, bagamat siya po'y talagang nakakapagod at marami po tayong mga kapamuso na nakasama natin sa gawaing ito. Magandang pagkakataon po tayo po'y nakapasok sa Angono National High School. At nakausap nila actually, sila yung mga kumakausap sa mga teachers, yung mga students natin na sa Anahasa, we're making an impact, di ba? So sabi nga natin, we are claiming the school for Jesus. And naway, ngayong taong ito, dahil ang ating tema po ay Ambassadors for Christ, saan man ho tayong dako dalhin ng Panginoon ay patuloy na ang tangan-tangan po natin sa ating buhay, ang kapangyarihan at mensahe ng Ebanghelyo. But for now po, ipagpatuloy natin ang ating series. So ito po, no? Testingin ko muna kung gumagana. Testing. Chup. Yan, gumagana siya. So basahin po natin. 1, 2, 3, go. Yan. The lessons from the lives of the misjudged. So ito po'y buhay lamang po ng mga kadalasan ay nami-misinterpret, nami-misunderstand natin yung isang portion lang ng buhay nila doon sa Bible verses, sa story ng Bible. At kung maalala po natin noong nakaraan, sino po yung ating pinag-usapan? Si Thomas. Diba? Nakita natin kung paano yung pagiging doubter niya, dumikit na lagi sa kanyang, na-label na sa kanya. Pero nakita naman natin, hindi na natiling doubter si Thomas. Once na nakita niya, napatunayan niya, at matibay ang ebidensya na buhay ang Panginoong Hesus, hindi natin nakita yung pagiging doubter niya. 'Di ba? At dito po, isa sa maganda rin na mapag-aralan natin, sino kaya ito? Yan. Si Martha, the less devoted. Yan yung madalas na judgment sa kanya. Pero titignan natin, siya ba talaga ay less devoted? Or we just misinterpreted yung sinabi ng Panginoong Hesus? And dito makikita natin na it's time naman, iangat naman natin siya. Let's honor yung kanyang devotion sa ating Panginoon. At ito, gusto ko pong ipakita sa inyo. Mayroon bang picture dito? Ano nakikita nyo? Parang ano naman sama, no? Kilala nyo ba yan? Yan si Prince William. Yan, yung sa Wales. Familiar kayo sa Wales, di ba? Sa United Kingdom. So, meron silang mga prince doon. Meron silang hari. So, kung ganyang perspektibo, masama ang tingin mo. I-judge mo agad, grabe naman ito, prinsipe ka pa naman. Pwede nating sabihin sa unang tingin, nagdi-dirty finger. Di ba? Kung paano yung isang perspektibo, maaapektuhan ang iyong judgment. At ganyan tayo. Kung sino minsan yung unang naririnig natin na nag-i-story, yung side nila, yung pinapaniwalaan natin. Di ba pag manonood ka ng mga tulpo, yung mga nagre-reklamo, lamang ang mga nagre-reklamo. Meron ako napanood minsan, yung dalawang nagtatrabaho sa motel, pinalayas ni tulpo Dahil nga dahil yung sabi nung may-ari ng hotel, nagnakaw daw ng cellphone. Pero nung nagbasa sila ng comments, baka daw alam niyo na yung mga scammer, yung parang totoo naman talaga na may nawalang cellphone, pero yung parang imbento lang. Matagal na kasi yun and then pinabalik nila yung dalawa. Napatunayan na nagsasabi ng totoo yung dalawang pinalayas ni Tulpo na talagang wala silang kasalanan, hindi talaga sila nagnakaw. So, nakikita natin kadalasan yung isang perspective lang yung nakikita natin. Minsan sa mga nagba-viral na mga road rage, kung sino minsan yung nanakit, yun yung nakikita natin na masama. Pero di natin nakikita na ano ba yung nangyari before. Kagaya nitong nakaraan, nakakalungkot lang maling manakit talaga. Yung viral ngayon na natanggalan ng license, kilala nyo ba yun? Yung sa Kainta ata yun, nagsuntukan sila, di ba? So umiiwas na yung lalaki. Kaso, pag unang tingin ko, marunong sumuntok, may background siguro ng boxing to. Yung nga, marunong mag-boxing. Natanggalan siya ng license habang buhay na. Pero prior to that, may ginawang kasalanan yung isa. But nevertheless, mali talaga yung ginawa niya. Pero ito nga yung ating focus. So ngayon, tulad nitong illustration kay Prince William,
kung ganitong perspektibo lang ang titignan natin, masabi natin ang sama ng ginawa niya. Pero makikita natin sa ibang view, wala naman palang masama. At ito yung titignan natin sa buhay ni Marta. Talaga ba siya yung less devoted? Titignan natin yung mga bagay na commonly na ipinaparatang natin. Kasi siya yung nagiging tampulan ng illustration pagdating ng comparison with Mary and Martha. 'Di ba? Pero sino ba talaga si Martha? At yun yung kikilalanin natin. At ito po yung magandang buhay din, magandang illustration din sa atin. When we look at the person, wag ka mag-focus dun sa mga negatibo niya. Minsan kasi yung negatibo, minsan dumidikit sa atin Yun na yung nagiging paratang natin. So ngayon, I invite everyone na tumayo at basahin natin yung story sa Luke chapter 10, verses 38 to 42. So, basahin natin. 1, 2, 3, go. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Yan, tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na ito, Lord God. At naway matuto kami sa halimbawa ng buhay po ni Marta, Panginoon, na siya po, Panginoon, ay nagiging halimbawa ng less devoted daw. Pero alam namin, Panginoon, kung pag-aaralan namin ang salita mo, yung halimbawa po ng buhay niya na nakahasulat sa Bible, Panginoon, she is committed to you, Lord Jesus Christ. At itong halimbawa ang nais po naming tularan, Panginoon. Maraming salamat po. Bless us, Holy Spirit, as we study your word. In Jesus' name we pray. Amen. Lahat po tayo ay umupo. So tingnan natin yung commonly na madalas na nagiging illustration. Sa tanang buhay ko, pagiging Kristiyano, wala pa akong nakikitang kadalasan na illustration kay Martha, laging negative. So ngayon, titignan natin yung positive side niya para balanse tayo. Kasi ito yung laging sinasabi, Martha is seen busy but negatively. Nakikitang abala, ngunit negatibo ang tingin. Yan ang madalas na nakikita. Maganda maging busy, magandang maging masipag, di ba? Pero titignan, babalansahin lang natin. Kasi meron lang pinapakita si Lord Jesus between kay Mary and kay Martha na dapat nating tularan. Pero kung titignan natin, yung salita ng Panginoong Hesus, wala naman talaga siyang sinabing negative. Tayo lang kadalasan yung nagsasabi ng mga negatibo about dito sa illustration kay Martha. Pero again, hindi ho masamang maging busy. Pero minsan, syempre, pag sobrang busy, minsan may masamang dulot din yan. Wala ka ng panahon. Dito nga, wala daw panahon sa Panginoon. Yun yung judgment sa Kanya. Pero again, titignan natin kung wala ba talaga siyang panahon. So dahil dito, sa nabasa natin sa Luke chapter 10 verses 38 to 42, ano yung kadalasang tingin kay Martha? Dalawang bagay po. Basahin natin, letter A. Ito pala yung verse muna. Ito, no? Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. So yun yung keyword, abalang-abala. Sobrang busy. Pero tingnan natin, yung commonly na judgment sa kanya. 1, 2, 3, go. She is viewed as less spiritual. Siya ay nakikitang kulang sa spiritualidad. Na madalas siya nagiging illustration ng sobrang busy sa ministry, walang panahon kay Lord. Yun yung madalas na illustration. Pero again, titignan natin kung talagang wala ba talaga siyang panahon sa Panginoon. And ito yung verse. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon, malugod siyang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. So bakit nagkaroon ng ganitong klaseng
judgment, or ginagamit natin yung salitang judgment, kasi ito yung commonly na siya yung nagagamit na illustration. Pagiging less spiritual. Ito yung commonly na nagagamit natin, yung sobrang busy sa ministry, pero less sa panahon sa Panginoon. Again, kasi meron kasing comparison. Merong comparison na nakikita. Kaya mahirap talaga pag we compare people dun sa standard natin. Kasi kung titignan naman natin dito, walang judgment si Jesus Christ dito kay kay Martha na you are less spiritual. Wala tayong makikita dito. Pero dahil merong comparison, yung isa na merong time para mag-aral, yung isa merong time, yung isa naman sobrang abalang-abala sa ministry. Pero napakahalaga dito yung pagbabalanse. Makikita natin dito na priority talaga natin ang oras natin sa Panginoon. Pero hindi rin nito binabaliwala yung pagiging masipag sa gawain ng Panginoon. Ito yung commonly na judgment sa kanya. Less spiritual. Ewan ko kung minsan mahilig tayo magtumingin ko sa first impression natin . Nagpe-pray ka ba? Mga ganyan. Wala ka ng panahon sa Lord? Mga ganyan. Pero titignan natin, what are the struggles ng person na kinakausap natin? Dito may struggle si Martha kasi meron siyang gift of service. Kung titignan talaga natin, meron talaga siyang gift of service. Doon pa lang makikita na natin, hindi siya less spiritual because gift of service is a gift from the Lord. We only judge her because of this instance na ito. So tingnan natin yung pangalawang judgment sa kanya natin. Tayo yung nagja-judge . Ang letter B, si Martha naman ay abalang-abala. So yun yung sa paghahanda kasi sobrang busy niya. Pero pangalawa, na commonly na nagagamit natin siyang illustration. 1, 2, 3, go. She's misjudged as a grumbler. Itinuturing siyang reklamador. Narinig ko na to . Itinuturing siyang reklamador. Meron ba sa inyo reklamador? Reklamador ba yung katabi nyo? Sa totoo lang so ang pagiging reklamador depende sa konteksto yan. Tatandaan natin, sa ngayon na meron tayong social media, ang gandang yung si LTO, action sila ng action. Na-familiar ba kasi LTO, yung Land Transportation Office? Kung hindi po nagba-viral yung mga video, kung walang nagre-reklamo sa social media, hindi po mai-improve . Yung mga DPWH scandal ngayon, yung mga sirang kalsada, dahil po sa mga reklamador yan. So yung pagiging reklamador po, tingnan natin siya as room for improvement, di ba? Pero merong klase ng masama ng pagiging reklamador. Yun naman yung sa Old Testament, yung panahon ni Moses, nagre-reklamo sila, lagi na lang daw pugo yung kinakain nila. So, laging mana. By the way, laging tinapay na lang yung kinakain nila. So dito lang dahil sa isang verse na ito, sa verse 40, na-judge na si Martha as pagiging reklamador. So ito yung verse. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Unang-una, syempre, mali si Martha dito, Di naman natin kukonsintihin kasi ginadya na si Jesus baliwala po ba sa inyo? Parang gano'n na yung, iba kasi yung nagtatanong, meron na kasing tanong na alam mo may judgment na. So alam natin na hindi pinapabayaan ni Lord Jesus Christ si Martha. Pero may mali talaga dito si Martha. Kasalanan niya rin kung bakit madalas na judge siya as reklamador dahil dito sa tono ng kanyang pananalita. Pero tignan natin yung mas malalim na hugot. Lumagay tayo sa lugar ni Martha para mas maintindihan natin. Naranasan nyo na ba maglingkod or mag-minister sa Panginoon na kayo lang ang nag-iisa? Feeling nyo walang tumutulong sa inyo? Halimbawa, buhatan sa Bible exhibit. Sila, kwento-kwentuhan lang. Ikaw, buhat ka ng buhat. Wala akong pinatatamaan, Masisipag lahat yung mga yan. Ano nararamdaman nyo? O sige, isa pang example, naaalala nyo, naglinis tayo dito sa church. Naglilinis ka ng CR, naglilinis ka, pero nakikita mo, nagkikuntuhan yung mga kasama mo. Ano yung mararamdaman nyo? Ibig sabihin, pag lumugar tayo sa lugar ni Martha, maiintindihan mo si Martha.
Nagigets nyo? Ang sipag-sipag mo sa Panginoon, para sa Panginoon to eh. So doon pa lang makikita natin, si Martha, she is not less spiritual. Committed siya sa Panginoon. Pero para maintindihan natin, si Martha ang isang halimbawa ng sobrang committed sa Panginoon, na naglilingkod talaga siya, nagminister siya sa Panginoon, pero ito yung moment na nakikita niya na parang wala siyang katulong. It's a normal response. Kapag nakikita mo na ikaw lang ang gumagawa at lahat nagkikwentuhan. Bagamat, lilinawin natin, hindi nagkikwentuhan sila Mary dito, di ba? Nilinaw naman ng Lord Jesus yun eh. Pero ito kasi, we are trying to understand yung kanyang perspective. Yung kagaya ng example natin kanina. Para hindi natin ma-judge siya na less spiritual and as a grumbler. Kasi dumarating din naman sa punto natin, sino dito kahit kailan hindi siya nagre-reklamo sa ministry niya? Oh, wala ba dito nagre-reklamo? Pagod na ako sa church. Katatapos ng Bible exhibit, meron na naman. Oh, yung mga natatawa, mga nagreklamo na siguro yan. Sinabi niyo na ba yun sa ano niyo? Di ba? Tama po ba? Halimbawa, atin kayo ng prayer meeting. Kami na lang ng kami laging umaatin dito. Nakakalungkot naman. Oh, di ba? Normal na magreklamo eh. Pag kayo at kayo lang yung nagkikita-kita sa finals. Di ba? Sabi ko nga sa post kanina eh, sa share, kasama ko si Eko, tayo pa nagkita dito sa finals yung mula nung first ever Bible exhibit nung 2006 ngayon to 2026 na eh. So, normal na makaramdam ka ng pagrereklamo pag nakikita mo na feeling mo ikaw lang ang kumikilos. Bagamat again, may mali si Martha dito kasi ginudge siya na si Jesus eh. Baliwala ba sa inyo na pinababayaan? Pangalawa, yung inutusan niya pa si Jesus na pakasyabayan naman. Pero sa totoo lang, napakahirap din na siguro, punong-puno na siguro si Martha dito. Kasi makikita natin sa mamaya sa ibang story niya, napakasipag niyang tao. Napaka-committed niya sa Panginoon. Pero again, tayo, ang tanong sa atin, paano yung tugon nyo pag kayo yung nakikita nyo na kayo lang yung parang kayo lang yung kumikilos? Di ba? Minsan, kaya nga nauso yung term na balagong. Hindi nyo alam? Hindi ba alam yung balagong? Yung balagong na parang ikaw lang lagi yung kumikilos. Tapos nakikita mo yung nagkikwentuhan lang yung mga kasama mo. Alam nyo, no? Ito, pasilipin ko kayo. Kasi kami ay nagkakausap naman ni Pastor Joe. Dumating yung punto na nahihirap si Pastor Joe, gustong-gusto niya mag-utos kasi kailangan niya ng tulong eh. Napakahirap po no na si Pastor Joe gagawa ng preaching, tapos mayroong Bible exhibit or mayroong ibang gagawin na ministry. Minsan nahihiya na siyang mag-utos kasi nararamdaman niya yung spirit ng tao. Baka pagod na to. Baka magreklamo na. Nung tumanda na po si Pastor Joe, parang dumating yung punto na nahihiya na siya mag-utos. Parang gano'n na rin yung nararamdaman ko nung naglalagay ako ng mga box sa kotse. Di ako nag-uutos eh. Nahihiya na ako eh. Ako lang mag-isa eh. Sige, magkwentuhan kayo dyan. Ako nang bahala dito. So yun yung huwag kayong mag-sorry. Di naman ako nagre-reklamo. Pero next time na lang, tulungan niyo ako Mabigat eh. Yan, di ba? Pero yun nga, parang naiintindihan ko si Pastor Joy, so allow them to enjoy. Pero dito siguro, sa point ni Martha, baka sobrang pagod na siya. Kasi abalang-abala, balisang-balisa na siya eh. Nakikita natin yung human emotion. Minsan, we judge the person based doon sa emotion na yon. Isang event lang naman yon. Tayo dumarating din sa punto na napupuno tayo, pero pagkatapos na marirealize natin, parang mali yata yung ginawa. Ang hindi natin nakita after this, ano yung mga pag-uusap nila, ano yung mga ginagawa nila. So normal yon, tao si Martha eh. Gayon pa man, para sa akin, mali na maging illustration siya ng pagiging reklamador. Dumating lang siya dun sa punto na yon na napuno na siya, napagod na siya. Kasi pag tayo napapagod, di ba? Kahit anong bait mo, kahit anong pagpagod ka na. Oo, nagiging monster ka na. Meron nga, di ba, nagpa-fasting, nagiging monster eh. Di ba kaya mababasa niyo sa fasting booklet natin, di ba yung sa pinakadulo, nakaalala niyo yung sa, di niyo binabasa yata introduction doon na parang wag magiging magagalitin. Kasi pag gugutom ka, parang nagiging magagalitin ka, tapos madali ka mapagod. So, nasa in the heat of the moment, si Martha nitong panahon na ito. Pangalawa, kagaya ng sinabi natin kanina, meron kasing comparison.
na-compare natin si Mary at si Martha. But it doesn't mean na si Martha less spiritual siya kay Mary. Kasi sa mga susunod na story natin na makikita natin, si Martha is a picture ng ng malalim na debosyon. At dahil sa pagkukumpara nga natin sa kanya kay Mary, nagkakaroon ng negative na impression sa kanya na siya ay reklamador at less spiritual, di ba? At as a result, ito po yung resulta. As a result, Martha's faith and devotion to the Lord is often overlooked. Dahil dito, madalas na hindi napapansin ang pananampalataya at debosyon ni Martha sa Panginoon. Dahil sa story na to sa Luke 10:38 to 42, hindi natin namamalayan, hindi natin napansin, hindi natin na-recognize, hindi natin na-appreciate kung sino ba talaga si Martha. At dito po, may gusto tayong may sana matutunan din natin to sa kapwa natin. Huwag tayong, yes, may nakikita tayong negatibo, kung paano tayo may mga negatibo din. Pero mas masarap hanapin natin yung mga positibong bagay. At I ended up on this kasi tiningnan ko, sino ba talaga si Martha? Siya ba talaga ay less spiritual? Siya ba talaga ay reklamador? So mas makikita natin yung kagandahan ng karakter ng isang tao. Hanapin mo ang kanyang kabutihan, yung strength niya. So unang-una po, iangat natin yung honor ni Martha. Martha greatly loved and was devoted to Jesus. Malaki ang pagmamahal at debosyon ni Martha kay Jesus. Yun ang katotohanan. Anong patunay? Basahin natin. Ito Luke 10:38. 1, 2, 3, go. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. Unang-una, kaninong tahanan? Kay Martha. Pangalawa, paano niya tinanggap? Malugod. Pwede kang tumanggap ng bisita pero nagre-reklamo ka eh. Andito na naman yung mga kakerplak ko. Diba? Ako magluluto na naman, pagkain ko na lang sa anak to eh. Pero tingnan niyo, malugod. Dun pa lang, yung salitang malugod at kaninong tahanan, hindi ho madaling tumanggap ng bisita. Tanungin natin yung mga tumatanggap sa atin sa prayer meeting. Diba? Pagkatapos ng prayer meeting, ang kalat ng bahay nyo. Tapos bagamat hindi natin sinasabi na maghanda kayo ng pagkain. Dinidiscourage nga namin eh. Pero syempre, Pilipino yan eh. Hospitality. Magluluto yan ng pagkain. Mayroong bibili ng pizza. Nagastusan ka na. Dumumi pa yung bahay mo. Pero wala kang makikita dyan, nagre-reklamo. Dito pa lang, makikita natin sa verse 38 kung anong puso meron si Martha. Malugod niya tinanggap. Just imagine ilan po yung disciples ni Jesus. Apostles yun. Pero yung disciples, di ba, nung naalala nyo, nung umalis sila, ilan silang tagpa-partner? Di ba, umabot sila ng mga 70. Ibig sabihin, hindi lang ito siguro malamang. Hindi binanggit kung ilan yung numero, pero naniniwala ako, higit pa sa 12 yung tumanggap. And just imagine, wala pa yung mga babae dito. And just imagine ano yung mga trabaho nito mga macho to eh. Mga construction rush, bagamat hindi yata sila nagra-rise, Just imagine, di ba? Halimbawa, yung mga sakata, yung mga nagbubuhat-buhat, di ba? Sila Kuya Aris, sila Kuya Juby, malalakas yan eh. Siyempre, pag malalakas, mabibigat yung kinakain, malalakas kumain yan. Di ba? Hindi, kailangan naman nila yun eh. Di ba? Kailangan nilang kumain kasi ang bibigat po ng Sabi ko nga, ang laking bagay po talaga, na kasama namin yung mga, nung unang panahon pa, yan, mga veterans na namin yan, sila Kuya Aris, saka sila Kuya Juby. Yung mga taguro po yan, nung unang panahon. Bumubuhat ng isang boot yan eh, na 4 na tao bumubuhat kay Kuya Juby, Aakitin niya sa 3rd floor eh. Naalala ko, pumunta kami ng Methodist, United Methodist yan, Kuya Juby, Yung kung naalala yung pinakamabigat na boot, hirap na hirap kami, 4 di namin maangat. Ba't si Kuya Juby nabuhat mag-isa? Talagang taguro, parang bumuhat ng stage. Diba? Hindi ba bumuhat ng stage si Taguro? Nung kalaban niya si Eugene yata nun eh. Yung mga pasensya na yung mga Ghost Fighter, mga Ghost Fighter fans ba kayo? Mga batang 90s. Yan, mga batang 90s. So dito, So makikita natin, si Martha, may clue na tayo. Hindi madali tumanggap ng bisita. Lalong-lalo na,
Ang dami nila. Pangalawa, mga lalaki pa. May difference eh. Pag tumanggap ka ng bisitang babae at bisitang lalaki. Tama po ba? Minsan pag bisitang lalaki, bisita yung tawag mo eh. Bisita sa mga to ah. Bukas ng rep, mga ano. Tapos yung gutom na gutom yung may-ari ng bahay. Pero dito, makita natin, yung puso ni Marta. Hindi madali magbukas ng tahanan. Kasi may sakripisyo. Gagastos ka, magpapakain ka, maglilinis ka pa ng bahay. After sila natutulog na, ikaw naglilinis ka pa rin. May sakripisyo. And naniniwala ako, hindi lang ito yung isang beses na ginawa ni Marta to. Later on, may clue tayo. Hindi lang to isang beses. So makikita natin dito, mahal niya talaga ang Panginoon. Kasi bakit tayo nagbubukas ng tahanan sa prayer meeting natin? Kasi hindi naman dahil sinabi ng pastor o hindi sinabi ng ka-churchmate. Dahil naniniwala ka, para sa Panginoong Isus to. Si Marta, binuksan niya ang kanyang tahanan kasi para sa Panginoong Isus ito. Na doon pa lang, makikita na natin kung gaano niya kamahal ang Panginoong Isus at kung gaano siya ka-devoted. Kaya nga, isa sa makikita natin, 1, 2, 3, go. She served Jesus wholeheartedly. Buong puso siyang naglingkod kay Jesus. Kaya naman pala, abalang-abala siya, ang sipag-sipag niya, kasi buong puso siyang naglilingkod. Just imagine, nai-imagine ko lang, paano kung lahat ng, sa exhibit lang, paano po kung walang Marta? Gutom po kami. Ang sarap-sarap nung kay Nanay Lourdes eh. Ang sarap ng unforgettable yung pork stick eh. Pero buti lang, hindi ako nakakain nung Bicol Express nung huli. Gabi ko na kinain kasi walang tubig, ang anghang daw eh. Sabi ko, natawa ako ng tawa eh. Paano kaya mga kumain dito mga kabataan, walang tubig? Ang anghang eh. Ang anghang pero ang sarap. Diba? Mga masisipag natin, they are working behind the scenes. Kami yung nakikita na nagsasalita sa General Assembly. Paano kung walang nagluluto sa amin? Sila Tatay Boy, ang daming ginagawa niyan dito, working behind the scenes. Hindi natin sila nakikita sa larawan sa Angono National High School. Yung mga nagbubuhat sa atin. Yan yung mga halimbawa na pwede nating maikumpara. Marta sa kasipagan because they are devoted to the Lord. So, malaking bagay po yun, na meron tayong mga masisipag na naglilingkod sa atin, working behind the scenes. And again, mamaya titignan natin, baka naman ma-misinterpret nyo naman yung sinasabi ko, puro kasipagan, later on sa conclusion natin. So tignan natin yung sinasabi natin, na hindi lamang isang beses na si Marta ay talagang napakasipag, napaka-committed sa Panginoon. Sa John chapter 12, so ito 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betania kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Meron talagang gift of service si Marta. At hindi natin siya masisisi kung bakit ganun na lamang. Na napakasipag. Kasi ang iniisip niya, baka gutom na. Siguro, tignan natin yung thinking niya. Baka nasa isip ni Marta nung sa Luke chapter 10, 38 to 42. Kasi kung titignan natin nung konteksto, galing sila sa pagmi-minister eh. Baka nasa isip ni Marta, pagod na mga to. Siguro ang dami na nilang nilakad, pumunta, nagbahay-bahay sila eh. Kung titignan natin yung backstory natin, nagbabahay-bahay sila Jesus Christ, nagpipreach sila ng gospel, and time na para magpahinga, pumunta sila sa bahay di ko alam kung gaano kalaki yung bahay nila Marta. Yung paano kaya kung maliit yun? Di ba sipin mo, siksikan kayo doon? Paano kaya yun? Pero makikita natin dito, yung character ni Marta. Napakasipag niya, at hindi lamang basta masipag, committed siya sa Panginoon. At naniniwala ako, ang puso niya talaga, punong-puno sa pasasalamat sa Panginoon kasi kabubuhay lang ni Lazarus dito eh. 'Di ba? So, dito pa lang makikita na natin kung anong klaseng puso na meron si Marta na dapat nating tularan. Bagamat ang laging illustration sa kanya, isa siyang less spiritual, busy person, and reklamador, pero gusto kong gayahin natin itong katangian na to. Kaya bilang paggaya sa kanya, ito yung dapat natin gawin. Basahin natin application number 1. 1, 2, 3, go.
Yan, paglikuran mo rin si Jesus ng buong puso. Pwede ka kasing maglingkod kay Jesus, 'di ba? Nang half-hearted lang, o pwedeng dahil siguro lahat naglilingkod, pero ito buong puso. Naniniwala ako na napagod lang talaga si Martha dito. Napagod lang talaga siya nung panahon na ito. Siguro talaga siya yung busy. Di ko alam kung sino yung matanda sa kanila eh. Sino ba mas matanda? Hindi ko na-research kung sino mas matanda. Kadalasan kasi 'di ba may mas matanda yung yung masisipag. Yung talagang sila yung laging nag-aasikaso. Pero deserve po na tularan natin dito sa puntong ito. Just imagine kung bawat isa sa atin ginagawa natin yung bahagi natin. Kung titingnan natin yung nasa highlight ng buhay nung nagmi-mission sila Jesus Christ. Siyempre, ang laging nasa highlight, sila Jesus Christ, sila Pedro, sila Juan, sila Santiago, yung mga apostol at ang mga disipulo, kasi sila yung lumalabas eh. Pero pagkatapos ng lahat ng pagpapakapagod, working behind the scenes ang mga tulad nila Martha at iba pang mga kababaihan na kasama nila. Napakalaki ng kanilang ministeryo. Kaya ang hamon sa atin, paglingkuran din natin ng buong puso. Pag sinabi nating buong puso, kaya nating maglingkod sa Kanya ng buong galak din. Dumarating sa punto, dahil tao tayo, dumarating sa punto na napapagod tayo, dumarating sa punto na nagrereklamo tayo, but it doesn't mean na reklamador ka. Kasi room for improvement yun pag may nakikita kang mali. Okay? So, yun yung isang bagay. Pangalawa, isa pang na itong kahanga-hangang katangian talaga ito ni Martha. 1, 2, 3, go. She showed her unwavering faith to Jesus. Ipinakita niya ang matibay na pananampalataya kay Jesus. Ito, babasahin ko mahaba-haba ito. Dito makikita natin kung anong puso meron si Martha sa Panginoong Jesus. Nang mabalitaan ni Martha na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit sa Maria na may naiwan sa bahay. Ano po yung context nito? Namatay na po si Lazarus. Tapos tingnan mo, no? Usually, pag may patay ka, 'di ba? Ayaw mong iwanan yung tao, yung namatayan ka eh. Ayaw mong iwanan nagluluksa ka eh. Pero pansin niyo sino yung bumangon? Sino yung tumayo? Sino yung sumalubong? Si Martha. Ayaw nating magkaroon ng negative impression kay Maria, no? So tinitingnan lang natin para makita natin yung excitement ni Martha nung narinig niya si Jesus andi dito. Doon pa lang, clue na yon. Kung anong merong pananampalataya siya sa Panginoong Hesus at mapapatunayan natin ito sa mga susunod na verses. Tignan natin yung deklarasyon ng kanyang pananampalataya sa verse 21. Sinabi ni Martha, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Again, faith. Buong puso siyang naniniwala kung nandun si Jesus ay hindi mamamatay ang kanyang kapatid. Take note, no? Wala pang idea si Martha dito, nabubuhayin ni Jesus eh. Nabubuhayin si Lazarus. Pero naniniwala talaga siya na mabubuhay. And hindi natin siya makikitaan dito na nagtatampo eh. Hindi niya sinabi, Panginoong Hesus, pinabayaan nyo kami. Hindi kayo dumating kung narito sana kayo. Di ba wala tayong maririnig? Pero yung sinabi niya, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. At makikita natin, hindi ito isang negatibong kapahayagan sa mga susunod pang talata. Sabi sa 22, subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos Ama ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Grabe, no? Nakikita niyo na yung faith niya? Pwede niya sabihin Panginoong Hesus, late na kayo. Bakit ngayon lang kayo dumating? Yung minsan, i-exchange natin. Nasaan kayo nang kailangan kita? Di ba yung mga pelikulang ganyan? Nasaan ka nung kailangan kita? Pero, sabi niya, sabi niya dito sa 22, alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Declaration of faith again. Unang declaration niya, siya yung tumayo. Sinalubong niya agad. Kahit na nagluluksa siya. Pangalawa, yung sabi niya, kung narito kayo, hindi mamamatay. Faith again. And then dito, alam ko
ipagkakaloob ng Diyos Ama. Sobra yung kanyang paniniwala sa Panginoong Hesus. And then, sabi naman ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. So tingnan natin kung ano yung understanding dito ni Martha, dito sa verse 24. Diba? Mabubuhay ang iyong kapatid. Hindi iniisip ni Martha na mabubuhay si Lazarus that time. Ito yung thinking niya. Alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Ibig sabihin, naturuan na sila ni Lord Jesus Christ dito about the end times. Kaya ang naniniwala talaga si Martha na yung tinuro ni Lord Jesus Christ. No, parang tayo din, di ba, naniniwala tayo sa pagbabalik ni Lord Jesus Christ. Lahat tayo bubuhayin muli, makakapiling natin ng ating Panginoong Diyos, ang lahat ng mga kasama natin, ng mga nauna na sa Panginoon. Same faith na meron si Martha. Wala pa siyang idea rito na nabubuhayin si Lazarus right there, dun sa lugar na iyon. Pero again, declaration of faith. Alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. And then, ito yung sikat na verse, the I am declaration. Basahin natin tong verse na ito. 1, 2, 3, go. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. I am the resurrection and the life. Diba? He who believes in me will live even if he dies. Ito pala yung background nito. Tingnan natin yung tanong ni Jesus. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Tingnan natin yung declaration of faith niya rito. Yung unang-unang makikitaan natin dito si Pedro sa Matthew chapter 16. Ano yung sinabi ni Pedro? You are the Christ, the Son of the living God. So tingnan natin dito. Basahin natin 1, 2, 3, go. Sumagot siya, opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasang darating sa sanlibutan. Makita natin yung pananampalataya niya na una, si Jesus ang Kristo. Ibig sabihin, kung naiintindihan natin yung Old Testament, naniniwala siya na si Jesus Christ yung katuparan ng pangako ng Diyos dun sa Old Testament. Siya yung Mesiyas, tagapagligtas na darating. Pangalawa, naniniwala siya na si Jesus ay Diyos. Pag sinabi mong, kailangan pumunta tayo sa idea ng yung thinking, perspective ng mga Jewish people para maintindihan natin. Pag sinabi nilang ikaw ang anak ng Diyos, ang ibig sabihin na naniniwala sila na si Jesus ay Diyos. Nakita natin, naniniwala siya yung Kristo, siya ay Diyos, anak ng Diyos. Dito, commonly, ano ba yung nagiging response natin kapag tayo ay namatayan? Hindi abnormal. Normal po na tayo minsan magtatanong tayo sa Diyos. Pero hindi porke nagtanong ka sa Diyos, wala ka ng pananampalataya. Kasi nandudong ka sa moment na yun na nasasaktan ka eh. Naiintindihan ng Panginoon yun, kaya nga naimbento yung mga kanta, di ba, na pusong basag, yung mga broken-hearted the worship songs. Kasi yung mga nagko-compose nun, mga nasaktan sila, pero yung commitment nila nasa Panginoon pa rin. At si Martha, siya isang perfect example na nasaktan siya, namatayan ng kapatid, pero yung pananampalataya niya sa Panginoon ay hindi nawala. Yung commitment niya sa Panginoon, yung devotion niya sa Panginoon Jesus, hindi pa rin nawala. Dineclare niya pa rin, Jesus, you are the Christ, you are the Son of God. At dito, masusubok, di ba, yung ating pananampalataya kapag tayo nasasaktan. Kapag tayo nasasaktan, ano ba yung declaration natin sa Panginoong Jesus? Can we still say to the Lord, yes, Lord, I am broken, I am hurt, but you are still my Lord. Yes, Lord, I am broken, but I will still follow you. Hindi madaling sumunod sa Panginoon kapag ka nasasaktan. Hindi madaling magpuri sa Panginoon kapag punong-puno ka ng problema. At si Martha, isa siyang perfect example na still, she declared her faith in the Lord Jesus Christ sa pinakamasakit na moment na pwedeng maramdaman ng tao. Dahil wala naman sigurong sasalungat. Isa sa pinakamaaring maranasan natin na pinakamasakit yung mamatayan ka. 'Di ba? Isa sa masakit na napakahirap na magpuri sa Panginoon kapag namatayan ka. At dito makikita natin na makaka-relate tayo sa puso ni Martha. Pero sana tulad ni Martha, pag dumating yung point na tayo ay lumarap sa matinding pagsubok,
we will still declare, Jesus, you are my Christ. Jesus, you are the Son of God. Jesus, you are my Lord. No matter what, I will still praise you. Amen? Yan. Promise to the Lord. Okay? Dapat ganun yung ating pananampalataya. Kaya nga, bilang application, number 2, 1, 2, 3, go. Maging matatag din dapat ang iyong pananampalataya kay Jesus. Siya po ay si Marta ay larawan ng matatag na pananampalataya at debosyon sa Panginoong Hesus. Babasahin ko po yung verses 41 to 42. Para balanse. Para balanse tayo. Kasi alam natin na priority talaga dapat natin yung devotion sa Panginoon. But I'm just trying to make a point na si Marta, hindi naman talaga siya less spiritual. Hindi talaga siya yung less devoted. Hindi naman talaga siya yung reklamador. Okay? Hindi ko sinasabi na kailangan puro ministry, walang time sa Panginoon. But I'm just trying to give you another perspective kung sino talaga si Marta. At siya yung mayroon talagang malalim na devotion sa Panginoon. Pero dito, sa pagtatapos, pambalanse ng lahat ng bagay. Ngunit sinabi ng Panginoong sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. So, yun yung babantayan natin, Pag sobrang balisa tayo, sobrang abalang-abala, mataas yung tendency na yung Bible reading natin, yung prayer life natin, mamaya na muna may gagawin pa ako. Okay? Pero walang sinabi si Jesus Christ dito na si Marta ay less spiritual, less devoted, o commonly na illustration sa kanya. Si Jesus Christ, tinatry niya lang na ituwid yung thinking ni Marta. Masyado kang balisa, abalang-abala. Kaya hindi ka mapakali . At ito yung susundin natin, yung sinabi ni Jesus Christ sa verse 42. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at hindi ito aalisin sa kanya. Kaya bilang conclusion, basahin natin. 1, 2, 3, go. Time with the Lord must be non-negotiable. Spending time with Jesus is essential and cannot be compromised. Ito yung naging masabi natin na kaya naging problema dahil sa sobrang pagmamahal ni Marta sa Panginoon. Talagang gusto niyang maglingkod. Yun yung sabihin na natin siguro yun yung language of love niya . 'Di ba? But it doesn't mean less devoted siya. Yun yung language of love. Yun yung paraan ng pagpaparamdam niya na mahal kita, Panginoong Hesus, paglilingkuran kita. Pero itinutuwid ni Jesus Christ. Alam ko, mahal mo ako. Pero ito yung number 1 na kailangan mo munang gawin. Bigyan mo ako ng panahon. Kaya nga sa Tagalog, diba, sabi, ang oras kasama ang Panginoon ay hindi dapat ipagpaliban. Ang pananatili kay Jesus ay mahalaga at hindi dapat isakripisyo. Yan po yung pambalanse. Diba? Lagi nating uunahin ang oras natin sa Panginoong Hesus. Lagi nating bibigyan ng priority yan. Bago kayo kumilos, read your Bible. Ngayon may mga audio Bible na, mag-pray kayo. Ang ginagawa ko ngayon, sa kotse na ako nagpipray. Mayroon ng buti na may cellphone na ngayon, gaganyan mo lang. Si Ate Tess, di ba? Laging sa jeep. Ang hirap kaya, nung magpipray ka sa jeep. So, alam ko, iba-iba tayo ng paraan. So, ibig sabihin, yung kabisihan, hindi siya magiging excuse natin. Lord, wala akong time para magbasa ng Bible. Technology. Nung unang panahon, ang reklamo natin, paano ko dadalhin yung Bible? Ang laki-laki ngayon, cellphone na natin . Pero ingat lang sa jeep, Baka maraming snatcher sa jeep. Pag bibili ako ng pandesal, lumang lumang cellphone yung dinadala ko lagi kasi nagme-memory verse ako. Okay na to, pag ninakaw to, luma na to . Ewan ko na lang, baka sumakit ulo ng mga mangi-snatch nyo. Sobrang bagal. Kaya, again, ano yung patunay na si Marta ay talagang napaka-devoted? Yun na yung nakita natin . Pero ito pa, yung isang statement na ito. Basahin natin. Wala pala. Hindi nakalagay dito, Ito pala yung, wala yung verse. Babasahin ko na lang yung verse. Sabi dito sa John chapter 11 verse 5. Mahal ni Jesus ang magkakapatid
na Maria at Lazaro. Maiksing verse lang yun. Pero isang statement na talagang bakit mahal na mahal ni Jesus ang magkakapatid na ito. Kasi silang magkakapatid ay talagang devoted. At naramdaman ni Jesus Christ na mahal siya. Kaya kung mapapansin natin, na nung namatay si Lazarus, umiyak si Jesus eh. Kasi mahal niya yung magkakapatid na ito. Kasi sinuklian siya. Pinaramdam nila Marta, Maria, Lazarus, yung pagmamahal sa Panginoong Hesus. Alam nyo, pag minahal natin ang Panginoong Hesus, mas mararamdaman mo lalo yung pagmamahal. Bagamat ang lahat tayo minamahal ng Panginoon, pero deserve ka talaga ni Lord Jesus na mahalin siya. 'Di ba? So ito yung lesson natin. Tulad ni Marta, ipakita natin yung buong pusong paglilingkod, pagmamahal, commitment sa Panginoon, ano man yung sitwasyon natin. Kaya ngayon, I invite everyone na tumayo at awitin natin yung isang awitin kanina na Here I Am to Worship. Tayo ay nagpapasalamat sa mga Marta ng church. Pero again, balanse. Spending time with God is non-negotiable. Yan ang priority natin. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama namin sa Bible Exhibit, sa mga napagod. Pero again, ang lagi nating uunahin ay ang ating Panginoon. Kaya nga, minsan po, nung Tuesday, bago kami lumarga, sabi, unahin muna natin yung prayer meeting. Nagkaroon muna kami ng prayer meeting dito. Maiksi lang, 30 minutes lang naman yon bago magkagawaan. Kasi naniniwala tayo, yung spending time with God, dapat number 1 lagi yan. At naniniwala tayo, yung invitation sa presence ng Panginoon, pagtatagumpayin niya yung ng works ng ating mga kamay. Kaya, mga kapamuso, bilang pagbalanse dito sa story ni Marta, kasi she is really a woman that's really devoted with the gift of service, para balanse, ano man yung gagawin natin, paggising natin ng umaga, kausapin agad ang Panginoon. Kung wala kang time magbasa ng Bible, meron ka ng application, sa biyahe mo, makinig ka ng mga devotional, mga preachings, bago pa maging busy ang lahat. Ang Panginoon muna ang unahin, and then maging busy ka sa gawain ng Panginoon o anuman yung gagawin mo, kung nagtuturo ka, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka. But spending time with God must be always our number 1 na gawain sa buong araw. And let us worship God.